Deuteronomio Kapitulo 31. Si Josue ang pumalit kay Moises. Nagpatuloy si Moises sa pakikipag-usap sa lahat ng Israelita. Sinabi niya, "Ako'y 120 taong gulang na at hindi ko na kayo kayang pamunuan." At sinabi rin ng Panginoon sa akin na hindi ako makakatawid sa Jordan. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mangguna sa inyo sa pagtawid. Wawasakin niya ang mga bayan doon, at aangkinin ninyo ang mga lupain nila. Pangungunahan kayo ni Josue sa pagtawid ayon sa sinabi ng Panginoon. Wawasakin ng Panginoon ang mga bayang ito gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og, na mga hari ng mga Amoaryo, at sa kanilang lupain. Ibibigay sila ng Panginoon sa inyo, at kailangang gawin ninyo sa kanila ang iniutos ko sa inyo. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises si Josue, at sa harap ng lahat ng Israelita ay sinabi sa kanya, "Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mangguna sa mga taong ito sa pagpunta at pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Tutulungan mo silang angkinan ang lupain. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob." Ang pagbasa ng kautusan. Isinulat ni Moises ang mga utos na ito at ibinigay sa mga paring lahi ni Levi, na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pagkatapos, inutusan sila ni Moises, sa katapusan ng bawat 7 taon na 9 taon ng pagkakansela ng mga utang, habang pista ng pagtatayo ng mga kubol, babasahin ninyo ang mga utos na ito sa lahat ng mga Israelita kung magtitipon sila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya. Tipunin ang mga tao, mga lalaki, babae, bata at mga dayuhang naninirahan sa bayan niyo upang makapakinig sila at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos at sumunod ng mabuti sa lahat ng ipinatutupad ng mga utos na ito. Gawin ninyo ito para ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam ng mga utos na ito ay makarinig din ito at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo sa lupaing aangkinin ninyo sa kabila ng Jordan. Itinakda ang pagrerebelde ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Malapit ka ng mamatay, kaya ipatawag mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan, dahil tuturuan ko siya roon ng gagawin niya." Kaya pumunta sina Moises at Josue sa toldang tipanan. Nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi roon sa may pintuan ng tolda. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Malapit ka ng mamatay at makasama ng mga ninuno mo. Kung wala ka na, ang mga taong ito ay sasamba sa ibang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa lupaing pupuntahan nila. Itatakwil nila ako at susuwayin ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Sa araw na iyon, magagalit ako sa kanila at itatakwil ko sila. Tatalikuran ko sila at sila way malilipol. Maraming kapahamakan at kahirapan ang darating sa kanila, at sa panahong iyon, magtatanong sila, dumating ba sa atin ang mga kapahamakang ito dahil hindi tayo sinasamahan ng Panginoon? Tatalikuran ko sila sa panahong iyon dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila at pagsamba sa ibang mga Diyos. Kaya isulat mo ang awit na ito at ituro sa mga Israelita. Ipaawit mo ito sa kanila para maging saksi ito laban sa kanila. Dadalhin ko sila sa maganda at masaganang lupain na ipinangako kong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Doon, mabubuhay sila ng masagana, kakain sila ng lahat ng pagkain gusto nila, at mabubusog sila. Pero tatalikuran nila ako at sasamba sa ibang mga Diyos. Susuwayin nila ang aking kasunduan. Kung dumating na sa kanila ang maraming kapahamakan at mga kahirapan, ang awit na ito ang magiging saksi laban sa kanila, sapagkat hindi ito malilimutan ng kanilang mga lahi. Nalalaman ko kung ano ang pinaplano nilang gawin kahit na hindi ko pa sila nadadala sa lupaing ipinangako ko sa kanila." Sa araw na iyon, isinulat ni Moises ang awit at itinuro sa mga Israelita. Itinalaga ng Panginoon si Josue na anak ni Nun. Sabi niya, "Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang magdadala sa mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila, at sasamahan kita." Pagkatapos na may sulat ni Moises ang lahat ng utos sa aklat, inutusan niya ang mga Levita, na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi niya, "Kunin ninyo ang aklat ng kautusan na ito at ilagay sa tabi ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos.
Mananatili ito roon bilang saksi laban sa mga mamamayan ng Israel. Sapagkat nalalaman ko kung gaano kayo kasuwil kung gaano kitigas ang inyong ulo. Kahit nga ngayong kasama ninyo ako, nagre-rebel na kayo sa Panginoon, ano pa kaya kung patay na ako? Tipunin ninyo sa harapan ko ang lahat ng tagapamahala ng inyong angkan at ang lahat ng opisyal para sabihin ko sa kanila ang mga bagay na ito. At tatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa kanila. Sapagkat nalalaman ko na kung patay na ako, siguradong gagawa kayo ng kasamaan at itatakwil ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa bandang huli, darating sa inyo ang lahat ng kapahamakan dahil gagawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon at gagalitan ninyo siya sa pamamagitan ng mga gagawin ninyo. Ang awit ni Moises. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. Deuteronomio Kapitulo 32. O langit, makinig, sapagkat magsasalita ako. O lupa, pakinggan ang aking mga salita. Ang aking mga katuroan ay papatak gaya ng ulan at hamog. Ang aking mga salita ay katulad ng patak ng ulan sa mga damo. Katulad rin ng ambon sa mga pananim. Ipahahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya. At mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. Ngunit nagkasala kayo sa kanya at hindi na kayo itinuring na mga anak niya. Dahil sa inyong kasamaan, makasalanan kayo at madayang henerasyon. Ganito pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon, kayong mga mangmang at kulang sa pangunawa? Hindi ba't siya ang inyong ama na lumikha sa inyo at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga taon na lumipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda, at ihahayag nila ito sa inyo. Nang binigyan ng kataas-taasang Diyos ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod-bukod niya ang mga mamamayan. Nilagyan niya sila ng hangganan ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Pinili rin ng Panginoon ang lahi ni Jacob bilang mamamayan niya. Nakita niya sila sa desyerto, sa lugar na halos walang tumutubong pananim. Binabantayan niya sila at iniingatan katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mata. Binantayan niya sila gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay habang tinuturuan niya itong lumipad. Ibinubuko niya ang kanyang mga pakpak para saluhin at buhatin sila. Ang Panginoon lang ang gumagabay sa kanyang mga mamamayan. Walang tulong mula sa ibang mga Diyos. Sila ang pinamahala niya sa mga kabundukan, at pinakain ng mga ani ng lupa. Inalagaan niya sila sa pamamagitan ng pulot mula sa batuhan at ng langis ng olibo mula sa mabatong lupa. Binigyan niya sila ng keso at gatas ng mga baka at kambing. At binigyan ng matatabang tupa at kambing mula sa Bashan. Binigyan din niya sila ng pinakamagandang trigo at pinainom ng katas ng ubas. Naging maunlad ang mga Israelita pero nagrebelde sila. Tumaba sila at lumakas, ngunit tinalikuran nila ang Diyos na lumikha sa kanila, at sinuwi nila ang kanilang bato na kanlungan na kanilang tagapagligtas. Pinagselos nila at ginalit ang Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos na kasuklam-suklam. Naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos, mga Diyos na hindi nila kilala at kailan lang lumitaw. At hindi iginalang ng kanilang mga ninuno. Kinalimutan nila ang Diyos na bato na kanlungan na lumikha sa kanila. Nakita ito ng Panginoon, at dahil sa kanyang galit, itinakwil niya sila na kanyang mga anak. Sinabi niya, tatalikuran ko sila, at titingnan ko kung ano ang kanilang kahihinatnan. Sapagkat sila'y masamang henerasyon, mga anak na hindi matapat. Pinagselos nila ako sa mga hindi tunay na Diyos. At ginalit nila ako sa kanilang walang kwentang mga Diyos-dayosan. Kaya pagseselosan ko rin sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa ibang mga lahi. Gagalitin ko sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa mga mangmang na bansa. Naglalagablab na parang apoy ang aking galit. Susunugan nito ang lupa at ang lahat ng naroon. Pati ang kailaliman ng lupa, at ang pundasyon ng mga bundok. Padadalhan ko sila ng mga kalamidad, at tatamaan sila ng aking mga pana. Gugutuman ko sila, at manggamamatay sila sa gutom at karamdaman. Padadalhan ko sila ng mababangas na hayop para atakihin sila at mga ahas para sila'y tuklawin. Sa labas ng kanilang bahay, marami ang mamamatay sa labanan. At sa loob nito'y maghahari ang takot. Mamamatay ang lahat, maging ang mga kabataan,
matatanda at mga bata. Sinabi ko na pangangalatin ko sila hanggang sa hindi na sila maalala sa mundo. Ngunit hindi ko papayag ang magyabang ang kanilang mga kaaway. Baka sabihin nila, natuloy natin sila. Hindi ang Panginoon ang gumawa nito. Panipi, ang Israel ay isang bansa na walang alam at pangunawa. Kung matalino lang sila, mauunawaan sana nila ang kanilang kahihinatnan. Paano ba mahahabol ng isang tao ang 1,000 Israelita? Paano matatalo ng 2 tao ang 10,000 sa kanila? Mangyayari lamang ito kung ibinigay sila ng Panginoon na kanilang bato na kanlungan. Sapagkat ang bato na kanlungan ng ating mga kaaway ay hindi katulad ng ating batong kanlungan. At kahit sila ay nakakaalam nito, kasensama ng mga naninirahan sa Sodom at Gomorrah ang ating mga kaaway. Katulad ng ubas na mapait at nakakalaso ng bunga, at katulad ng alak na gawa sa kamandag ng ahas. Nalalaman ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Iniipon niya muna ito at naghihintay ng tamang panahon para parusahan sila. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila. Sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaaawaan niya ang kanyang mga lingkod, kapag nakita niya na wala na silang lakas at kakaunti na lang ang natira sa kanila, alipin man o hindi. At pagkatapos ay magtatanong ang Panginoon sa kanyang mamamayan, nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos, ang batong kanlungan ninyo? Nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos na kumakain ng taba at umiinom ng alak na inyong handog? Magpatulong kayo sa kanila, at gawin ninyo silang proteksyon. Tingnan ninyo ngayon, ako lang ang Diyos. Wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling. At walang makatatakas sa aking mga kamay. Ngayon, itataas ko ang aking mga kamay at manunumpa. Ako na nabubuhay magpakailanman. Haasain ko ang aking espada at gagamitin ko ito sa aking pagpaparusa. Gagantihan ko ang aking mga kaaway at pagbabayaran ang mga napupuot sa akin. Dadanak ang kanilang dugo sa aking pana, at ang aking espada ang papatay sa kanilang mga katawan. Mamamatay sila pati na ang sugatan at mga bilanggo. Mamamatay pati ang kanilang mga pinuno. Panipi, mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon. Sapagkat gagantay ang Panginoon sa mga pumatay sa kanyang mga lingkod. Gagantay siya sa kanyang mga kaaway, at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamamayan. Ito nga ang inawit ni Moises kasama si Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi ni Moises sa mga tao, itanim ninyo sa inyong mga puso ang lahat ng sinasabi ko sa inyo sa araw na ito. Ituro rin ninyo ito sa inyong mga anak para matupad nilang mabuti ang lahat ng sinasabi sa mga utos na ito. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito, magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin ninyo sa kabila ng Jordan. Ipinaalam ang kamatayan ni Moises. Nang araw ding iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka sa Moab, sa kabundukan ng Abarim, at umakyat ka sa bundok ng Nebo na nakaharap sa Jericho. Tanawin mo roon ang Canaan, ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita na kanilang aangkinin. Sapagkat sa bundok na iyan ka mamamatay at isasama na sa iyong mga kamag-anak na sumakabilang buhay na, gaya ni Aaron na iyong kapatid nang mamatay siya sa bundok ng Hor at isinama na rin sa mga kamag-anak niya na sumakabilang buhay na. Sapagkat dalawa kayong nawala ng pagtitiwala sa akin sa harap ng mga Israelita nang naroon kayo sa tubig ng Meriba sa Kadesh, sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinarangalan ang aking kabanalan sa kanilang harapan. Kaya makikita mo lang sa malayo ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita, pero hindi ka makakapasok doon.